Yun, amen. Praise God. Hallelujah. Isang magpalang araw, linggo sa ating mga kapatid. Ako rin magpapasalamat sa ating Panginoon ng linggo rin, Lunes, gabi. Pauwi kami ni Sister Reggie. Kahit saan, dito sa Mindanao Avenue, pagpasok pa lang sa bago magkaliwain, Felix, diretso kami. Yun, Dinner Luis, bahana agad, bahana. Natatawag na si Sister Reggie, sabi niya, "Uy, saan tayo dadaan? Bro, baka yata dyan." Sabi niya, "Samay ka lang, sagot ka ng Diyos, ha?" Ayaw pa yun tumigil sa pangamba. Doon sa side ng kanan, malalim. Dito sa side ng gutter, medyo malalim lang pero kaya naman ng motor. Yung iba, scooter lang, kaya naman. NMAX, kaya na NMAX. Hindi NMAX sa amin eh. Natatakot siya. Pinipigilan niya ako, ano malalim dyan? Hindi agad niya ako eh. Yung bagay, huwag lang niya tigil ko. Balik ako. Nangangamba eh, nangangamba. Salamat sa Panginoon, nung nakaraan Sabado nga, hindi ako nakapasok. Kasi nabahatin yung yung motor, di ba? Salamat yun. Kasi, alauna, nalinis siya. Yung FI cleaning niya, parang sa carburetor, yun, nalinis. Grabe kasi yung kitip nun. Yun pala, yung dahilan ng pag ginagalaw yung motor, yung bugak-bugak lang. Pugak-pugak, tapos hindi siya maanda. Yan, kasi na ako sa Panginoon. Dito na, pauwi na kami ni Sister Reggie sa, dito sa, lepos na ng Vista Verde. Nag-video pa nga si Sister Reggie. Nag-post na, my day, yan. Tapos yun, sinubuhan na naman namin. Mas malalim talaga doon. Yan sa lepos ng Vista Verde, pagkaliwa. Sinubuhan namin, namatay. Nagalit siya. Tapos yun, binalik. Tapos pinandal ko. Lumanda naman. Pinainit ko lang, tapos maya-maya, pinatay ko, tapos kinulak ko. Buti lang may shortcut doon na sa gilid ng paglipos ng Mr. Verde. Bago umakyat, may shortcut paligo pag ganun. Kinulak namin. Paglipos ng mahapon, start ko na ulit, tapos yung banda na. Sabi niya, "Boy, yung motor parang nahihibang ka." Yun, kaya salamat sa Panginoon na lagi niya aming pinapatabayan at ginagabayan. Salamat sa Panginoon Jesus. Yan. Kaya may tumako sa ating team. Yan. Ang team natin ay Key of Kingdom. Parang amina, nabanggit nito ni Pastor ang susi sa ayan ay ating Panginoon Jesus. Paibasa sa Mateo chapter 16 verse 19. Pwede pa tayo ito. Amen. Tayo lahat ay tumayo at tayo sabay-sabay magbasa. Matthew chapter 16 verse 19. Sabi, "Ibibigay ko sa iyo ang mga susi ng kaharian ng langit. Ang ipagbawal mo sa lupa ay ipagbabawal sa langit at ang ipahintulot mo sa lupa ay paghintulot din sa langit." Amen. Amen. Tayo po ay manalangin. Ama naming banal, mga Panginoon Diyos, salamat Panginoon, salamat Panginoon. At kami pinagkati po muli sa iyong bahay-simbahan, Panginoon. Iyong templo dito sa buong area, Panginoon. Salamat Panginoon at sa mga patnubay na at paggabi mo Panginoon, sa aming mga buhay Panginoon, kami iyong iniingatan Panginoon. Saan man kami pumunta o pumarakol Panginoon. Salamat na marami Panginoon at patawarin mo kami sa aming mga pagkakasalan, pagkukulang sa iyo Panginoon, sa mga pita ng laman, sa mga nasa ng laman Panginoon, sa mga hinggit Panginoon, patawad Panginoon. Ganyan din Panginoon sa aming mga kailala, kapitbahay Panginoon, sa bahayang ito, Panginoon, ay patawarin mo kami at patawarin sila, Panginoon. Muli maraming salamat, Panginoon, sa buhay kalakasan na iyong binibigay, Panginoon, at sa iyong binigay sa amin na pangangaral ngayon
oras na ito, Panginoon, na may ito'y tumimo sa aming mga puso, isip at kaluluwa, Panginoon, at ang mga tao wala pa ito sa iyong bahay simbahan. Panginoon, naway dumali sila na pumarito at makinig ng iyong salita, Panginoon. Muli maraming salamat, Panginoon, pinupuli ka namin at kailangan sa iyong pangalan. Ito po aming dalangin sa pangalan ni Jesus, aming Panginoon, at ito'y puligtas. Amen. Hallelujah. Yan, key of kingdom. Kingdom of God. Basa muna tayo sa English. The key of kingdom of heaven mentioned in Matthew 16:19. Matthew chapter 16 verse 19 refers to the authority given to Peter and by extension the apostles and the church to unlock access to the kingdom of God for others. This authority is interpreted as the power to declare what is permissible and prohibited in the eyes of God, particularly in the context of salvation and the church. Sa Tagalog, ang susi ng kaharian ng langit na binanggit sa Mateo 16:19. Ito matukoy sa otoridad na ibinigay kay Pedro at sa pamamagitan ng pagpapalawig sa mga apostol. Sa mga apostol daw kasi mga nagbabahagi upang lumawak yung kaharian ng Diyos na ang susi parang ibinigay sa mga apostol at sa simbahan upang buksan ang daan sa kaharian ng Diyos para sa iba. Kaya natin sa mga nagbabahagi ng kaharian ng Diyos o kanyang salita, tayo daw pupalain parang susi upang buksan ang daan sa kaharian ng Diyos para sa iba. Ang otoridad na ito ay binigyang kahulugan bilang kapangyarihan. Ipahayag kung ano ang pinapahintulot at ipinababawal sa mata ng Diyos, lalo na sa konteksto ng kaligtasan at ng simbahan. Sa ibang mga simbahan talaga ay may mga pinagbabawal, diba? Kaya dito sa atin may pinagbabawal din. Kaya ang susi ng kaharian ay kaloob ng Diyos sa kanyang mga tao upang ipahayag ang hatol ng langit sa kung sino ang papasok at hindi papasok sa kaharian batay sa kanilang pagtugon sa Ebanghelyo. Nakabatay po pala sa pagtugon sa Ebanghelyo kung tayo ay makapasok sa kaharian ng Diyos o hindi. Kasi maraming kumakalat na Ebanghelyo, di ba? Ebanghelyo na kabila ng kasinungalingan at ng katotohanan, di ba? Sabi nga sa John 14:6 ba? Ako ang paki-highlights. Okay, basahin natin. John 14:6 ba? John 14:6. Sumagot si Jesus, "Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makapupunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko." Amen. Yan. Marami talagang kumakalat na Ebanghelyo. Kaya nasabi siguro ang verse na yan. Sabi ng ating Panginoon. Dahil dito lahat ng tapat na nangangaral at nagtuturo ng Ebanghelyo ay magagawang gamitin ang mga ito sa ilalim ng otoridad ni Jesucristo mismo. Amen. Sa mga nagtuturo daw ng katotohanan ng Ebanghelyo, magamit natin yun. Kagaya halimbawa kay Brother Daniel, kay Brother Louie, diba? Yun. Si Brother Daniel ang naging susi sa pagbukas ng katotohanan o ng kaharian ng Diyos kay Brother Louie. Ngayon din sa mga taong nagbabahagi ng Ebanghelyo, salita ng Diyos.
Tapos kung may mga napapahagi na ng Ebanghelyo, yun, amen. Amen. Pagpalaan tayo ng ating Panginoon. Yun. Ako man ay napapahagi na rin ng Ebanghelyo nung joyride pa ako. Kwento ko lang yung ano niya, pangyayari. Panahon din ng tagulan doon, inulan yung ano niya, ang kaskusay, nagkukwento siya. Inulan yung palisdaan niya. Sabi ko, bro, sabi niya, bro, buti lang, naligtas yung ano namin, yung palisdaan namin. Kasi kami na lang yung hindi yung maagis yung palisdaan, konti lang. Mabubuwal na yung nila, fishnet, yung harang nila. Sabi ko, ano po bang ginawa niyo, sir? Nalangin kami. Yung yung katiwala ko hindi na alam yung gagawin. Tapos sabi ko, yun, lalaki. Sabi niya, manalangin tayo para makakasama yung gabayan tayo ng Panginoon. Sabi ko sa kanya, tama, ginabayan po ko yung sir, ating Panginoon. Maya sinabi niya, kasi hindi kasi ako Christian eh. Pero yung asawa ko, Christian, hindi pa ako sumasama sa kanya kasi parang pa ako, nag-aalangan pa, sabi niya. Naku, mahiga sir, pinayo ko siya. Sama ka sa kanya sir, para malaman mo yung kalooban ng Diyos para sa buhay mo. Kasi yun, sabi niya, ganun ba yun? Oo, saka mo pasalamat kasi sa nangyari sa'yo. Yun. Sabi niya, nung pagbaba na siya, salamat sa payo mo at pagka nagkwento ko rin kasi na nag-aaral ako bilang pastor. Sabi niya, pagka pastor ka na, tawagan mo ako sabi pa niya. Para mo kami sa lugar namin. Wala kasi nga doon pastor. Sa Malabon, taga-Malabon siya. Ngayon, salamat sa Panginoon na napagbahagi ako kahit paano na Ebanghelyo sa tao na yun. Marahil, siguro, born again na yun. Magabayan siya ng ating Panginoon. Amen. Pakibasa sa Lucas, chapter 1, verse 27 to 33. Lucas chapter 27. Lucas chapter 1 verse 27 to 33. to 33. Amen. 27. Isang dalaga na ang pangalan ay Maria, siya ay nakatakda ng kasal kay Jose, isang lalaking buhat sa angkan ni Haring David. Lumapit ang anghel sa dalaga at binati ito, "Magalak ka. Ikaw ay lubos na kinalulog na ng Diyos, sumasa iyo ang Panginoon." Naguluhanan si Maria at inisip niyang mabuti kung ano ang kahulugan ng ganoong pangungusap. Sinabi sa kanya ng anghel, "Huwag kang matakot, Maria, sapagkat naging kalugod-lugod ka sa Diyos, makinig ka. Ikaw ay maglilihi at manganganak ng isang sanggol na lalaki at siya ay papangalanan mong Jesus. Siya ay magiging dakila at tatawaging anak ng kataas-taasang Diyos. Ibibigay sa kanya ng Panginoong Diyos ang trono ng kanyang amang si David upang maghari sa angkan ni Jacob. Magpakailanman, ang kanyang paghahari ay pagwalang hanggan." Amen. Amen. Ang ating Panginoong Jesus, ang pinakasusi talaga sa kaharian ng ating Panginoon, Kingdom of God. Kaya yung iba siguro hindi ko alam kung bakit nagugulumihanan pa o nag-aalinlangan kasi dalawang Jesus, isang Diyosan, isang tunay, di ba? Yun, Panginoon. Kaya sinabi ng anghel kay Maria siguro ganito, dahil siya ay kinalugdan ng ating amang Diyos at siya ang napili na sa kanya pagmumulan pagkapanganak ni Jesus. Sabi rin sa ibang talata,
na sa lahi ni David magmumula ang maghahari sa sangkatauhan. Sa literal na pamumuhay si Solomon maghahari sa Israel. Sa spiritual, ating Panginoon Jesus. Makibasa sa unang Kronika, chapter 9, verse 17. 9:17. First Chronicle 1:17. 9:17. Amen. Ang mga bantay sa pinto ng templo ay sina Salum, Akub, Talmon at Ahiman. Ang pinuno nila ay si Salum. First Chronicles 9:18. 17 to 18. 19, 10, 27. 27. Sila ang bantay sa pintong pasukan ng hari sa gawing silangan ng templo at dating bantay sa kampo ng mga anak ni Levi. Si Salum ay anak ni Korah at apo ni Ebiasap na anak ni Korah. Kasama nila ang ibang pangmula sa angka ni Korah, sila ang makakaalam sa pagpasok sa templo gaya ng kanilang mga ninuno noong sila pa ang namamahala sa kampo. Si Pinihas na anak ni Elizar, ang tagapamahala nila noon at pinagnubayan siya ni Yahweh. Si Zacarias na anak ni Meselemeyas, ang bantay pinto sa toldang tipanan. Ang lahat ng bantay pinto ay maabot sa 212. Sila'y kabilang sa listahan ng kanilang nayon. Si David at ang propetang si Samuel ang naglagay sa kanila sa tungkuling ito sapagkat sila'y mapagkakatiwalaan. Sila at ang kanilang mga anak ang naging bantay sa pinto ng templo. Sa apat na panig nito, sa silangan, sa kanluran, sa hilaga at sa timog ay may mga bantay. Ang mga kamag-anak nila sa mga nayon sa paligid ay dumating doon tuwing ikapitong araw upang makatulong nila. Kailangan nilang gawin ito sapagkat ang apat na libitang bantay doon ay namamahala rin sa mga silid at kayamanan nasa templo. Doon sila natutulog sa templo sapagkat sa kanila pinagkatiwala ang pangalaga at pagbabantay niyon. Sila rin ang nagbubukas ng templo tuwing umaga. Amen. Yung apat na bantay, kasama nila yung mga kanina nilang mga kamag-anak. Yun, sila ang naging susi sa pagtugon sa ating Panginoon na pagkatawag. Kasi kung ating mga kamag-anak, kung hindi naman din tutugon, wala rin silang makasama. Noong unang panahon doon, ito ang pagtugon sa kanila. Tumutugon yung kanyang mga pamilya, mga kilala. Kaya sa dami ng pinto na ito, marami rin susi rito, di ba? Siguro hindi mo kayang sauluhin yun. Hindi mo kayang memorize kung ano ng mga susi yun. Kaya yun, yung mga kanyang mga kamag-anak, gaya nung ay yung pagsakop sa ano ba? Yung dalawang spy, yun. Si Rahab, yun, naging susi si Rahab ng kanyang ng sambahayan, di ba? Sa pagtugon ng kanyang sambahayan, naligtas sila, yun. Naging susi si Rahab. Kaya tayong mga Kristiyano, yun. Mamaya maging susi rin tayo sa pagbabahagi ng Ebanghelyo sa ating mga sa buhay. Kaya lang, minsan talaga nakakalungkot ayaw tumugon ng ating mga kamag-anak. Kaya pa man, sila yung ating ipanalangin. Sila Korah, gaya din kanilang mga anak, di ba? Salum ang kanilang pinuno. Kaya dito sa congregation natin, yung may hawak ng susi yun ang nagbubukas ng kaharian ng langit para sa atin. Minsan sa prayer meeting, sa devotion, lalo sa araw ng linggo. Meron, press. Pakibasa sa
2 Samuel chapter 7 verse 13. 7:13. 2 Samuel chapter 7 verse 13. Siya ang magtatayo ng templo para sa akin, at sa kanyang angkan magmumula ang maghahari sa aking bayan magpakailanman. Amen. Amen. Lord, Solomon yan, Lord. Agad tayo sa verse 12. Ako na lang magbabasa. Pagkamatay mo, isa sa mga anak mong lalaki ang mahalili sa iyo bilang hari, at papatatagin ko ang kanyang kaharian. Siya ang magtatayo ng templo para sa akin at sa kanyang angkan. Magmumula ang maghahari sa aking bayan magpakailanman. Sa bayang Israel, nabanggit nga kanina ang literal at spiritual na pagkatao. Sa spiritual, muli ay ating Panginoon ang susi ng bayang Israel upang maghari sa kanila ang ating Panginoon. At si Solomon sa literal. Naipatayo man ni Solomon ang templo, subalit siya ay nagkasala sa mga Diyos-Diyosan na kanyang sinamba, mga kapatid. Amen. Teaching number 1. David is the key to open a kingdom of God. Yan. Ito na yan. Sa chapter 7. Sa verse 12. Pagkamatay mo isa sa mga anak mong lalaki ang mahalili sa iyo bilang hari, at papatatagin ko ang kanyang kaharian. Si David, siya naalala David. Alam niyo po ba na si David ang lahi ni Jesus? Sige, pakibasa sa Mateo 1 chapter 1 hanggang anong verse na. Amen. Matthew chapter 1, ito ang talaan ng mga ninuno ni Jesus na mula sa angkan ni David. 17 yan. Mula naman sa lahi ni Abraham. Mula kay Abraham hanggang kay Haring David, ang mga ninuno ni Jesus ay sina Abraham, Isaac, Jacob, na ama ni Juda at ng kanyang mga kapatid, Juda, Pares, Zara, na mga anak ni Juda kay Tamar, Esrom, na anak ni Pares, Aram, Aminadab, na Asom, Salmon, Boaz, na anak ni Salmon, kay Rahab, Obed, na anak ni Boaz, kay Ruth, at Jesse, na ama ni Haring David. Mula naman kay Haring David hanggang sa naging bihag ang mga taga-Juda sa Babylonia, ang mga ninuno ni Jesus ay sina David, Solomon, na anak ni Haring David, na dating asawa ni Urias, Rehoboam, Abias, Asa, Yosaphat, Joram, Oseas, Jotam, Akas, Ezekias, Manases, Amos, Hoseyas, Jeconias, at ang mga kapatid nito. At pagkatapos na sila'y maging bihag sa Babylonia hanggang sa ipanganak si Jesus, ang mga ninuno niya ay sina Jeconias, Salatiel, Zerubbabel, Abiud, Elikim, Azor, Zadok, Akim, Eliud, Elizar, Matam, Jacob, at Jose na asawa ni Maria. Si Maria ang ina ni Jesus, ang tinatawag na Kristo. Sa mga tuwid, may 14 na salilahi mula kay Abraham hanggang kay David. 14 mula kay David hanggang sa pagkabihag ng mga Israelita sa Babylonia. At 14 din mula sa pagkabihag sa Babylonia hanggang kay Kristo. Amen. Amen. Yan na ni Kristo, mga kapatid. Ating Panginoon. Kaya si David ang naging susi sa pagbubukas ng kaharian ng ating Panginoon. Dahil sa kanya nagmula ang salilahi ni Jesus. Teaching number 2. Apostle, prophet became the key to the kingdom of God. Noong unang panahon, ang mga apostol, propeta, ang nagiging susi sa kaharian ng Diyos sa pagbabahagi ng Ebanghelyo. Sa ngayon ay tayong mga Christian, yan, sa ating mga pastor, sa mga
Bible school, yun. Sa atin din mga Kristiyano na tinatawag na Little Christ, di ba? Diba? Kapag tayo nakapagbahagi ng salita ng Diyos, atin po palang binubuksan ang kaharian ng ating Panginoon. Kaya patuloy lamang po tayo na magbahagi ng Ebanghelyo at naway mabuksan ang kanyang mga puso't isipan. Pakibasa sa anong lugar, isang lugar pinanganak ating Panginoon. Kung sino ang alam. Saan pinanganak si Jesus? Bethlehem. Tama yan, Sister Ellen. Bethlehem, the key, with birth at low key. May basa sa Matthew 2:6. Matthew chapter 2 verse 6. At ikaw, Bethlehem, sa lupain ng Juda ay hindi pinakahamak sa mga pangunahing bayan ng Juda, sapagkat sa iyo magmumula ang isang pinuno na mamamahala sa ating bayang Israel. Amen. Amen. Ang Bethlehem na pangunahing lungsod ay nagsilang ng isang tunay na hari pa. Diba? Yung mga Israelita kasi hindi nakikita yun. Pero salamat sa ating Panginoon at pinapaalalahanan tayo ng ating Panginoon sa pamamagitan ng kanyang mga salita. Yan, Bible, mga kapatid. Yan. Mamaya patuloy tayo maging susi ng ating Panginoon at ng kanyang kaharian. Application number 1. Knowing God is the key to share a gospel. Yan. Ang pagkilala sa Diyos ang susi sa pagbabahagi ng Ebanghelyo. Kilala niyo si Peter, di ba? Si Peter. Ano yung sabi ni Peter? Nung naglalakbay sila sa gitna ng laot. Panginoong Jesus, kung ikaw yan, hayaan mong pumunta ako dyan, di ba? Sabi niya. Oo, kilala niya si Jesus. Pero nung habang naglalakad na siya, nasa kilagitnaan na siya ng dagat, di ba? Nagdalawang isip siya, nagkaroon siya ng doubt, di ba? Yun. Kaya talaga kung tuloy natin kilala ang ating Panginoon, huwag tayo magkakaroon ng doubt. Kunyari, tayo na nahihirapan sa ating mga buhay, di ba? Yun, gaya kanina, ilang araw na umuulan. Yung iba, halos walang makain, di ba? Walang trabaho. Kaya salamat sa Panginoon at sa iyo ating kilala na sa pamamagitan niya tayo ay nakapanalangin. At tayo ay binibigyan niya ng pagpapala. Hindi mo pagpapala literal, pagpapala spiritual, mga kapatid. Salamat sa Panginoon. Application number 2. Meditate the Bible is the key to knowing God's will. Ano sabi sa talatang Abang chapter yun? Magbulay-bulayan ninyo araw at gabi. Diba? Joshua 1:8. Yan, makihagis. Joshua 1. Yan, makalang mga basa. Huwag mong kaliligtaang basahin ang aklat ng kautusan. Pagbulay-bulayan mo iyon araw at gabi upang matupad mo ang lahat ng nakasabi doon. Sa ganoon, magiging masagana at matagumpay ang iyong pamumuhay. Amen. Paalala ng ating Panginoon na dito habang tayo ng bubuhay, isa lamang ang susi sa tagumpay, di ba? Pagbulay-bulayan ang araw at gabi ang Biblia, mga kapatid. Kung hindi ka nagbabasa ng Biblia, magbasa ka. Para hindi ko maligaw kasi ang mundo ay badbad ng kasamaan.
daming ninyo ngayon, tukso. FB, yan. Mga ano pa, bisyo, trabaho. Ang trabaho, ayaw na yung trabaho. Yan, yan. Application number 3. Pray the city have nothing know the gospel. Panalangin natin ang lungsod na walang alam tungkol sa Ebanghelyo. Panalangin daw natin mga kapatid. Yan ang mga probinsya. Yung mga walang pastor doon. Walang pastor. Ipanalangin natin mga kapatid. Kahit sa sa North Korea ba? North Korea. Walang pastor doon. Ipanalangin natin yung mga kapatid. At ang iba pa mga lungsod o bansa na walang nakakaalam sa Ebanghelyo ng ating Panginoon. Para sa ating conclusion, ay basa sa unang Pedro, chapter 1, verse 10. 1 Peter 1:10. 1 Peter chapter 1, verse 10. Tungkol sa kaligtasan ito, masusing nagsiyasat at nagsuri ang mga propetang nagpahayag tungkol sa kalooban na kaalam sa inyo. Amen. Amen. Tungkol doon sa kaligtasan. Atin po bang sinusuri ang kaligtasan? Baga, ginagawa. Bago siya bago mabuksan. Sabi rin ni Pablo, di ba? Ito yung kanyang inaaral mga kapatid. Yan. Kaya salamat sa ating Panginoon na tayo ay binigyan ng otoridad upang ikalat ang Ebanghelyo at tayo nagiging susi sa kaligtasan ng mga tao ay ginagdito mga kapatid. Yan. Salamat sa Panginoon. Medyo may sila ang aking pangaral at salamat sa Panginoon at nagkaroon tayo ng topic kahit sobrang busy. Salamat sa Panginoon at tayo po yung nalangin. Maraming banal, maraming salamat Panginoon sa pagbibigay mo ng authority sa amin bilang maging susi sa pagbabahagi ng iyong gospel, Panginoon. Ikaw man, Panginoon, ay tunay na susi ng aming kaligtasan, Panginoon, at ito'y nagkaloob mo sa bawat isa sa amin, Panginoon, upang kung sino man ang kumilala sa iyo, ang tunay at lubos, Panginoon, ay maliligtas, Panginoon. Panatilihin mo aming matyaga, mapagtiis sa hamon ng aming mga buhay, Panginoon. Ano paglabanan, ano man mga tukso sa aming mga buhay, Panginoon. Upang manatili kami sa iyong bisnesya, Panginoon. Salamat, Panginoon. Tunay mo kami pinapagabayan at ginagabayan, Panginoon. Kami man kung minsan ay nagkukulang sa iyo ng paghingi ng mga bagay na ito, Panginoon. Patawaran mo kami, Panginoon, sa aming mga pagkukulang at pagkakasala sa iyo, Panginoon. Ganyan din aming kapwa, Panginoon, at aming mga mahal sa buhay, Panginoon. Dalangin namin sa iyo, Panginoon, ang mga bansa, mga lugar na walang pagkaalam sa Ebanghelyo, Panginoon, ay ipadala mo, Panginoon, ang mga lingkod mo doon, Panginoon, upang may ikalat, Panginoon, ang iyong Ebanghelyo, Panginoon, ang mabuting balita. Maraming salamat, Panginoon, pinupuri ka namin, tinatailang pangalan, Panginoon. Dalangin pa namin, Panginoon, gawin mo aming tunay na susi, ehemplo ng aming kapwa sa aming mga sa buhay at sa aming kapwa, Panginoon. Salamat, Panginoon, ito pa aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Aming Panginoon, halat ang pagligtas. Amen. Amen. Hallelujah, Jesus. Amen. Salamat sa Diyos. Sa buhay ni Brother Rudolph, yung susi ng kaharian ng langit. Amen. Yung susi, yung naging daan para sa kaharian ng langit sa ating
mga buhay na ito. Yan, siyempre yung Ebanghelyo. Ano yung Ebanghelyo? Sa palagay natin, ano ba ang Ebanghelyo? Ito ay iba sa nauna. Tama po ba? Pag sinabi mong Ebanghelyo, hindi ito katulad may nauna. Okay? At naparito si Jesus Christ to set aside yung dati at establish yung bago. Ito yung Ebanghelyo. Ito yung pangako ng Kingdom of Heaven. Ito yung pangako ng Diyos sa atin. Ebanghelyo. Okay? Ito yung pamumuhay sa bagong tipan. Kasi yung dati, yung lumang tipan. Okay? Napaliwanag na natin yan ng mga nakaraan. Ano yung paniniwala ng lumang tipan? Sa lumang tipan, nabubuhay sila, ginagawa nila yung mabuti gamit yung kanilang mga sariling lakas, kaalaman, kakayahan, pagsunod sa kautusan ni Moses. Yun yung lumang tipan. Ang lahat ng tao, ang paniniwala, ang kaligtasan ay nakuha sa pagsunod sa kautusan ni Moises na sa pag-utos. Ang tawag doon, Old Covenant. Okay. Kaya yung Ebanghelyo na tinatawag ito, yung New Covenant, yung sinasabi ng 1 Corinthians chapter 11. Yung pag nagkukumunyon tayo. Ito ang bagong tipan na pinagtibay ng aking dugo. Tama ba ba? 11. Sa pag nagkukumunyon tayo tuwing every first Sunday of the month. Ito ang bagong tipan na pinagtibay ng aking dugo. Sige nga, Brother Neron, 1 Corinthians chapter 11. 23. Ito ang katuroan tinanggap ko sa Panginoon at ibinigay ko naman sa inyo. Noong gabi siya pinagkanuno ang Panginoong Jesus. Lumpot na tinapay, nagpasalamat, taas mo pa. 24. Nagpira-pira siya sinabi, ito ang aking katawan. Inandog para sa gawin niyo ito bilang pag-alala sa akin yung katawan ni Jesus. Tapos 26. Matapos magapunan, dumampot din siya ng kopa at sinabi, ang kopang ito ay ang bagong tipan ng Diyos na pinagtibay ng aking dugo. Sino yung dumalak ang dugo? Sino yung dugo na yon? Si kay Jesus yon. Si Jesus kasi nagsasalita nun. Ito ang bagong tipan ng Diyos. Bagong kasunduan ng Diyos. Yung New Covenant na nasa atin ngayon na si Jesus Christ. Yung susi. Di ba? Kaya yung kay Peter, si Peter, kaya kanina yung text na ginamit ng Brother Rudolph, si Peter kasi wala siyang ipinahayag, kundi sino? Si Jesus. Na naging susi ng kaligtasan ng bawat isa sa atin. Kaya nga, ang sabi ni Brother Rudolph kanina, yung naging susi ngayon sa atin, yung mga pastor, yung mga tagapagturo, at tayo ngayong mga Christian na kumikilala sa tipan na bago, na walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus. Okay? Ito yung bagong tipan, yung Deuteronomy chapter 30 verse 6, Brother Neron. Deuteronomy, ito yung New Covenant na tinatawag. Ito yung Ebanghelyo. Ito yung pangako, promise sa atin ng Diyos. Promise of Kingdom of Heaven. Babaguhin niya at ilinisin ang iyong puso. At gayon din ang inyong mga anak upang ibigin ninyo siya ng buong katapatan, sa gayon mabubuhay kayo ng matagal. Okay, babaguhin. Tingnan niyo anong word. Babaguhin niya at nilinisin ang inyong puso. Babaguhin niya. Hindi kayo Hindi kayo mismo. Hindi tayo. Hindi yung sarili nating lakas, kaalamang kakayanan. Okay, na sinasabi ng lumang tipan na kailangan mong gawin, sundin sa gamit yung sariling lakas, yung kautusan, yung 10. Hindi mo kasi kaya yun. Ngayon sa lumang tipan, sa Ebanghelyo, ito yung pangako. Babaguhin niya at lilinisin ang inyong puso. May word na niya. Ibig sabihin, merong babago at lilinis ng iyong puso. At gayon din ang mga anak, ang iyong mga anak, yung descendants natin, yung lahi, upang ibigin ninyo siya. Ibig sabihin, may magbabago ng puso mo para magawa mong ibigin ang Diyos ng buong katapatan. Sa ganoon, mabubuhay kayo ng matagal. Okay? Everlasting ng matagal. Buhay na walang hanggan. Okay? At mas malinaw yan kung bubuksan natin yung Hebreo 11. Hebreo 8, 9, 10. Ito. Mas malinaw siya sa New Testament, aklat ng Hebreo. Hebreo 8, Brother Neron.
8:9. Yan. Hindi tulad ng kasundo ang ginawa ko sa kanilang mga ninuno. Kasi ninuno natin, yung panahon ng Old Testament. Nakilabas ko sila sa Ehipto sapagkat hindi sila naging tapat sa pagkipagtipan sa akin kasi yung 10 utos hindi naman nila nasunod. At walang pwedeng makasunod doon. Tama? Kaya sila'y aking pinabayaan. Pagdating sa 10, ganito ang gagawin kong kasunduan. Ito na yung Ebanghelyo, yung bagong tipan, yung New Covenant. Ito yung kasunduan ng bayang Israel. Pagdating ng panahon, sabi ng Panginoon, itatanim ko sa kanilang pag-iisip ang aking mga utos. Yung Deuteronomy 36, pareho lang. Ang Diyos, ang Panginoon ang magtatanim sa ating mga pag-iisip at aking utos. At yung 10 Commandments, siya ang magtatanim sa puso natin at gagawa. Ayun ang ibig sabihin nun. Sa aking mga utos, isusulat ko ito sa kanilang puso. Ako ang kanilang magiging Diyos at sila ang aking magiging bayan. Okay? Ang Diyos ang magtatanim sa ating puso. Ang Diyos ang maglalagay sa ating isip. Ang Diyos ang gagawa ng 10 utos. Na higit pa nga, 10 utos, higit pa yung mga kautosan ng panahon eh. Pero yung kautosan na tinutukoy yung 10 Commandments, ang Diyos ang gagawa sa atin na masunod yung utos niya. Okay? Yun yung pangako. At ang pangako na yun, walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus. Naintindihan ko ba? Kaya yung Ebanghelyo, si Jesus yun, na ipinangako ng Diyos na ilalagay sa ating mga puso para magawa natin o masunod ang kautosan. Hindi kagaya sa unang kasunduan. Yung lumang tipan, ang ibig sabihin, gagawin mo yung tama. Nasa palagay mong yung kautusan, gamit yung sarili mong lakas. At dahil magiging dahilan ng kaligtasan mo. Okay? Kaya maghahandog ka, pag nagkakasala ka, naghahandog ka literal, hindi na pwede ngayon yun. Kasi bakit? Pag ngayon mo ginawa yun, pag naghandog ka, anong mangyayari? Hanap ka ng baka. Literal lang na kaisipan. Hanap ka ng baka. Sino kayang bumili sa buong baka rito? Oh, di ba? Tupa. Kambing. Ano ba? Baka kambing lang, di ba tayo makabili eh? Ang dogs nga, ikaw tayo bumili. Tama? At hindi lang yun. Maputi. Malinis. Panganay. Pipiliin mo yun. Walang sakit. Walang dungis. Walang batik. Kahit tuldok wala. Baka makuha nun. Mag-aaway-aaway tayo lahat doon. Baka magpatayo. Uy, akin yung kalapati na yan. Ako na una dyan. Di ba? O, di ba? Walang kayang gumawa nun. Literal, hindi natin magawa talaga yan. Sa sarili natin lakas. Kaya, nagdala ang Diyos ng panibagong kasunduan, yun yung New Covenant, yung Ebanghelyo. Si Jesus Christ. Na pinadala niya, na namatay sa krus at muling nabuhay, na nagpatibay ng dugo niya, okay? At ipinangaral ni Pedro. Kaya kay Pedro, yung susi, sa kanya, lumaganap ang salita ng Diyos. Sa salita ng Diyos na yun, si Jesus Christ, na namatay sa krus at muling nabuhay. At sinundan ng marami pang mga disipulo. Nandiyan na rin sila, Pablo, at ngayon sa atin ngayon. Amen? Kaya ang susi ng kaligtasan, ng kaharian ng Diyos, ng kalangitan ng Diyos, ng kaharian ng Diyos, tayong mga sumasampalataya sa ating Panginoong Hesus. Amen? Kaya napakahalaga mo na nakikinig ngayon. Kaya napakahalaga na nauunawaan natin ang kaharian ng Diyos. Kasi ang kaharian ng Diyos na yun ay yung nasa sa atin si Jesus Christ na ipinangako ng Ama na makapangyarihan sa lahat na gagawin ang mga bagay na hindi natin kayang gawin sa ating mga buhay. Amen? Nakaintindihan mo ba na kukuha? Hindi natin kayang gawin yung mabuti. Kaya katinturan niya, ang Diyos naman mabuti. Kaya pag dumadalangin tayo sa Ama, sa pangalan ng ating Panginoong Hesus, ipapadala niya ang banal na Espiritu sa atin. Ano naman ang banal na Espiritu? Ito si Jesus na mabubuhay sa atin. At ito ang karunungan ng Diyos na sumasaliksik na totoong katayuan ng Diyos na titira sa buhay natin. Kaya kapag nasa atin ang banal na Espiritu, nasa atin yung Triune God, yung Ama, Anak at Espiritu Santo. Yun yung kalangitan na pinamumuhay natin sa mundong ito. Kaya, madalas tayo makarinig, dapat dito pa lang sa lupa, langit na. Kasi bakit si Kristo na nabubuhay na sa atin, yung langit na yun na tinanggap natin. Amen po ba? Amen. Ano naiintindihan na ba? Amen. Yung Ebanghelyo,
ito yung bagong tipan na hindi kagaya sa naunang kasunduan, yung Old Testament. Yung unang tipan, yung Old Covenant na tinatawag. Ito yung New Covenant na yung pangako ng Diyos na darating si Jesus Christ para tuparin ang pangako sa mga ninuno kay Abraham, Isaac, Jacob na magmumula sa lahi ni David. Okay? Kaya ang naging susi yung si Peter sa atin ngayon sa New Testament kasi siya yung nagpalaganap patungkol kay Jesus Christ. At ngayon, tayo dapat ang magpapalaganap. Kaya ikaw, ako, tayong lahat, hindi tayo nakadesign para sa sarili natin. Amen? Kagaya nag-aaralan kanina. Nakadesign tayo para maging susi ng Kingdom of Heaven. Tama mo ba? Kaya napakahalaga mo na nakikinig ngayon. Tayo ang susi ng kaharian ng Diyos kasi tayo yung pagmumulan, yung ating mga labi, ating boses, lalabas si Jesus Christ na dapat kilalanin ng mga tao hindi pa nakakilala sa Kanya. Amen? Kaya napakahalaga. Yung conclusion ni Brother, yung application ni Brother Rudolph. Yan, basta tayo ng Bible, manalangin ng tama, makinig tayo sa salita ng Diyos. Kaya dapat natin gawin at seryosohin yun. Okay? Kaya natin ginagawa yun dahil natupad na yung pangako ng Diyos sa atin. Ngayon, sino ito naniniwalang natupad na yung pangako ng Diyos sa Kanya? Amen, dapat. Kaya lang dapat, sa mga nag-aamin, dapat ginagawa natin yun. Kasi yun yung proof na naiintindihan natin yung kaharian ng Diyos. Yung ginagawa na natin, yung kalooban niya. Yung kalooban niya kasi, ibig niya ng Diyos na maghari si Jesus Christ sa bawat eklesiya, sa bawat tao, individual, iglesia, na paghaharian niya sa langit, sa ilalim ng paghahari ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kaya nga tayo dapat pumaloob kay Kristo na si Kristo na nakapaloob sa Ama na makapangyarihan sa lahat. Amen? Naintindihan po ba? Kaya nga ang ulo natin, si Kristo. At ang ulo ni Kristo, ang Diyos. Amen. Yan. Dapat tayo pumapaloob sa Diyos sa pamamagitan ni Kristo na nakapaloob sa Diyos. Okay? Kaya gano'n nangyayari. Kaya tayo ang susi, mga Christian. Sino Christian? Amen. Dapat tayong lahat. O tayo yung magiging susi ng Kingdom of Heaven. Kaya nawa, mas ibigit pa natin maintindihan at magawa yung ating mga tungkulin dito sa mundo habang nanghihintay sa muling pagbabalik ng ating Panginoon. Kasi gusto ng Diyos yung maraming tao tumanggap sa kaharian niya. Walang ibang kaharian yon kundi si Jesus Christ. Tandaan natin ulitin ko lang, walang kwenta ang langit kung wala dyan si Jesus. Kaya dito pa lang sa mundong ito dapat nasa atin na si Jesus Christ na dapat natin paghariin upang ang puso natin ang maging langit na tirahan niya. Amen? Ating mga puso, templo ng Diyos. Yun yun. Ang pangako ng Diyos, si Jesus Christ, na gagawin tayong templo niya sa ating mga puso. Amen? Nawa, naunawaan, palakpakan natin ang Panginoon. Pagpalain tayo ng Diyos. Yun, ulitin ko lang. Okay, brother Nino, okay na.